So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. Sa mga kababayan, kilala naman po natin itong si Ted Filon na isang kritiko. Ever since, kritiko po talaga yan. Pero nakakatuwa nga po dito kanina, mayroon po siyang interview with Vince Dizon. Pati po itong si Ted Filon na isang kritiko, medyo nawiwirduhan na rin po talaga. Doon po sa mga ahensya at sa mga tao na patuloy po na tinuturo na si Martin Romualdez ang mastermind o may kinalaman nga po dito sa Flood Control Project nang walang ebidensya. Kasi ang point ko dito mga kababayan, no, yung mga ibang mga congressman at yung mga ibang mga senador, pa-filean na po ng kaso. Malapit-lapit na po silang arestuin. Pero ang sinasabi nilang mastermind na si Martin Romualdez, hanggang ngayon, nasa case build-up pa rin. Gathering evidence pa rin. So para makuha niyo yung point ko, no, ito yung interview niya kanina with Vince Dizon. Not just for Zaldico but also for Martin Romualdez. Ano pong ebidensya yan? Kung mabigat yung ebidensya, not just for Zaldico but also for Martin Romualdez, ano pong ebidensya yan? Can we be specific? Aside from doon po sa mga nailahad na testimonya sa mga Senate Blue Ribbon Committee, ano pa pong ebidensya ang hawak natin sa kanya? Yung pong mabigat para sa amin, yung pong dami ng kontrata na nakuha ng mga kumpanya linked to former Congressman Zaldico. Oo, kasi kung titignan niyo po yung dami ng mga pero kontrata. Sec Vince, kontrata Yes. kay Zaldico, pwedeng makonekta kay Zaldico. Ano pong kaugnayan nun kay former Speaker Martin Romualdez? Yun nga yung sinasabi ko sa inyo eh. Yan ang sinasabi ko eh. Di ba? Anong koneksyon? Sige, pasagutin natin. Kasi po, nung panahon. Ano po ulit? Sorry, Sec. Medyo naputol po kayo. Ano po ulit? Sorry po. Lumobo po, dumami. Ang mga kontrata ni former Congressman Zaldico, yung sa mga kumpanya ni former Congressman Zaldico. Anong connection? Actually, mga kababayan, no, hindi po natin binabash dito si Vince Dizon. Pero ang tinatanong kasi dito, anong mga malakas na ebidensya ang hawak ninyo para i-connecta na konektado talaga si Martin Romualdez dito nga po sa manomalyang flood control. So napakasimple lang naman kasi ng tanong. Oo. Kasi ang point natin dito, no, sinasabi ko naman palagi ito eh, pag may ebidensya, maniniwala po tayo. Ang tagal ko na pong inihingi yung ebidensya na yan. So ang tanong ba dito, ano ba? May pumipressure ba sa gobyernong ito para idawit si Martin Romualdez? May pressure ba? Galing ba saan? Galing sa INC ba? Galing ba sa taong bayan? Alam niyo, pag wala. Di ba? Kasi alam niyo kasi napaka-unfair po talaga nun, no? Na sabay-sabay silang inimbestigahan eh. Yung mga ibang senador, kakasuhan na po, makukulong na. Tapos nung isang araw, meron na rin pong pinangalanan na 8 congressman si PBBM, ay ICI pala, nung isang araw, kahapon, meron na rin pinangalanan na 8 congressman ng ICI na pa-filean ng kaso. Diba? Makukulong na rin po sila. Tapos kay Martin, hanggang wala pa rin. Tapos sasabihin niyo mastermind. Sa akin na, pagiging fair lang po ang inihingi natin dito. O sige, tuloy natin. Sige. Zaldico, nung kapanahunan na siya ay naging appropriations chairman. In fact, doon po sa aming pagbibilang, halos nag-times 3 po ito. Sec Vince, sorry. Zaldico nga yun. Sige, dito mas maganda yung tanong dito ni Ted Filon. Tingnan nyo. Po, sisingit na po, obligado na po ako sumingit din habang hindi pa tapos si Chacha. Sorry, Sec Vince, kasi napakasimple po ng tanong ni Chacha. Diba? At para po hindi maguluhan na nakikinig sa atin, pwede ho naman natin sabihin diretsahan ang tamang sagot kung meron po kayong tamang sagot. Ang tanong nga dito, ano ang kaugnayan ng isang Martin Romualdez sa panahon ng speaker siya na lumobo ang kontrata ng mga kumpanya ni Zaldi? Ano naman ang kaugnayan ni Martin Romualdez kung sakali man po na ibinoto si Zaldico ng Kamara bilang House Committee on Appropriations Chairman? Nasaan ang anomalya doon? Yun, actually no, ang pagkakaalam kasi ng mga ibang mga bobong mga DDS, in-appoint ni Martin Romualdez si Zaldico. Ngayon, ang totoo talaga nito, tulad yan ng sinabi ni Ted Filon, ang totoo talaga, in-appoint si Zaldico bilang appropriation, pinagbotohan po yan. Pinagbotohan po yun ng mga kapwa niya congressman. O, di ba?
So, talagang debunk na po talaga yung sinasabi nila na magkasabot yung dalawang yan kasi in the first place, hindi po siya in-appoint ni Martin Romualdez si Saldico. Pinagbotohan po, doon pa lang debunk na. Oh, so ulitin ko yung tanong sa kabila na nga po ng lahat na nga may ebidensya. 'Di ba? Bakit hanggang ngayon kay Martin Romualdez build up pa rin, gathering evidence pa rin. O ito, tingnan niyo to. Unang-una po, Chairman, si former Congressman Zaldico, kung wala pong bindisyon ng Speaker of the House, alam naman po natin lahat yun. No? So, yung pong link na yon ang ini-establish ng aming referral. Oh, itong link na to ang kailangan namin i-establish. So, hindi pa rin establish hanggang ngayon. Malinaw po, hindi pa rin establish hanggang ngayon. At doon din po sa mga testimonya ng iba't ibang personalidad sa Blue Ribbon, pinapakita din po yung deliveries, alleged deliveries ng mga pera both kay former Congressman from Congressman Zaldico, papunta din po kay former Speaker Martin Romualdez. Opo. In fact, meron pong minention doon na iba't ibang mga bahay. Nandun din So, kaninong statement yun? Kay Gutesa rin. Kay Gutesa rin. Wala, napaikot-ikot tayo dito mga kababayan po sa referral namin yon. Sa Forbes Park, meron din pong minention na bahay sa Aguado. Ayun nga. Kay Gutesa nga. Alam niyo mga kay-streetwise, no? Paikot-ikot tayo dito Alam niyo kung may ebidensya laban kay Martin Romualdez bilang isang mastermind, dapat may nakita na yan. Kay Chis may nakita. Kay Joel may nakita ng ebidensya. Kay Jinggoy may ebidensya na rin. At dun sa 8 congressman may ebidensya na rin laban po sa kanila. Tapos itong mastermind na si Martin Romualdez, hanggang ngayon wala pa rin. Ini-establish pa rin yung ebidensya. Baka frame up na yan. Di ba? Sa atin lang mga ka-streetways, no? Baka sabihin nyo na naman kasi, di ba? Sa atin po, yung katotohanan lang po, napaka-unfair po sa isang tao kahit sino man, no, na pagbibintangan ng walang ebidensya. For example, ito, pag sinabi ninyo na si Sara Duterte, kahit si Sara, na pinakakanaiinisan kong, politiko kasi boba. O, kung narin may nagsabi, si Sara Duterte po ay isang court of flood control. Tapos pag walang ebidensya, hindi ko rin papatulan yan. Kasi walang ebidensya. Pero pag sinabi ninyo si Sara ay bobo, maniniwala talaga ako. Kasi ang daming ebidensya. So, ganun din po yun. Hindi lang naman ito applicable kay Martin Romualdez. Applicable din po ito sa lahat ng politician natin na kapag may ebidensya, di ba, batikusin. Pag walang ebidensya, ano ba, pipilit pa rin ba? So, ito yung pinakamalaking tanong ko nga dito Anong motivation kung bakit nangyayari po ito na talagang dinidiin nila si Martin Romualdez na mastermind? Anong dahilan? Kung wala naman palang ebidensya hanggang ngayon, kung hanggang ngayon ang ebidensya nila ini-establish pa lang. Di ba? Ano ba? Pressure ba to from the taong bayan? Pressure ba to sa mga DDS? Pressure ba to from the INC or kung kanino man? Di ba? Alam ko naman na si Martin Romualdez is isa yan sa pinaka non-charismatic na politician. Pero napaka-unfair naman po sa kanya na pagbibintangan siya sa mga bagay na wala naman talagang direktang nagtuturo sa kanya o ebidensya nga. Di ba? Kasi for example, ito yung magandang example dito Hindi tayo kapag may ebidensya kay Martin, baba na tayo. For example ito. Hindi kasi pwedeng chismis-chismis lang For example ito. Yung ICI na yan. Referral for further investigation. Kasi sabi nga ng ICI, ginawa namin lahat. Ginawa namin lahat. Meron na siyang affidavit. May stenographic pa nga na statement. Yung bawat sinasabi ni Martin dun po sa ICI nakasulat. May video recording pa. Tapos lahat ng ebidensya po nandito na. Wala silang nakita ng probable cause na sangkot si Martin. Kaya ito po ay ililipat na lang sa ombudsman. So, bahala kayo sa buhay ninyo. Ganon, oo. And then, mga kababayan, alam nyo kasi, ito kung talagang guilty yan, mga kababayan, nagtago na po yan in the first place. Parang si Saldico. Di ba si Saldico?
Hindi pa naman pumuputok yung flood control scandal nun, tumakbo na sa ibang bansa. Di ba? Si Bato mga kababayan. Oh. Putang, hindi pa nga nakikita yung arrest warrant, nagtatago na rin po ngayon. Oh, itong si Martin Romualdez, no, inaharap niya po yung ICI. Oh, meron pa yun dito, yo. Meron pa siyang statement dito, oh. Isang araw pa ata to, yo. Official statement to ni Martin, no. I willingly submitted myself to the ICI fact-finding process, appeared voluntarily, and remained in the country, o di siya alis ng bansa. Throughout all these proceedings, no sworn or credible evidence has ever linked to me to my irregularity, and again, my conscience remains clear. No. So okay na rin siya sa ICI. Ngayon, sa ombudsman na yung bola. Now it's with the ombudsman. I trust in the ombudsman impartial and thorough review and evaluation. I do so with confidence that a fair and complete assessment of the record will reflect the truth. Di ba? So, okay na sa ICI, ngayon ombudsman, magtitiwala ako sa inyo. Hindi ako tatakas. So, hindi kasi mga kababayan, no? Kasi, si Ted Filon po, alam naman po natin na ever since, nung sa Hoy Kissing time pa, no, sa ABS-CBN, critic na po talaga yan. Kahit sinong admin talaga, critic talaga yan. Na, bilang isang Ted Filon na nakapansin na po talaga na, so ano ba talagang koneksyon ni Martin dyan kay Saldico? Diba? Pati siya mismo nawiwirduhan na rin po sa nangyayari . At kahit na rin po ako mismo, nawiwirduhan na rin po ako na bakit nila ginagawa ito? Ano bang motivation? Anong dahilan? Di ba? Okay. So yun lang kababayan. So kayo po, nung masabi nyo nga po dito, sa hanggang ngayon, nag-establish pa rin po ng ebidensya laban kay Martin Romualdez. No? Hindi tayo po kasi sa totoo lang naman po tayo. Kapag meron silang papakitang ebidensya laban kay Martin, ay, paniniwalaan natin yan. Di ba? Oh. Yan na, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa replay, pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, kita na ulit tayo sa susunod na rin content. So thank you, salamat, and bye-bye.